Arjo Atayde ginagamit lang panakip-buta sa issue ni Martin Romualdez. Grabe itong mga pag-uusapan natin ngayon mga banateros, mga kabiyaya. Oo. At may mga itong si Congressman Arjo Atayde na asawa ni Maine Mendoza na isa sa mga sikat na aktor at isa sa mga sikat na host sa Eat Bulaga ng TV5 ay nadawit nga po dito sa issue ng flood control scam na pinangalanan po ng mag-asawang Diskaya. So ayun yung mga pag-uusapan natin ngayon at may mga ebidensya na talagang isinupalparol, isinampal nito ni Congressman Atayde laban sa mga fake news, sa mga ka-fake news yan laban daw sa kanya. Huy! Kamusta kayo? Ngayon lang ulit tayo nakapag-vloggers. Wala pa rin tayo masyadong boses. Nag-concert na naman kasi ako sa Araneta Coliseum. Kaya wala tayong masyadong boses. Eto po nung inilabas po ng mag-asawang Diskaya, itong pasabog nila, mapatungkol kay Congressman Arjo Atayde, ay kagad natin siyang binanatan dito sa vlog natin, no? Nagbumanat tayo. Pero hindi naman totaling banat na talagang alam mo yun. Ngayon, eto, ako po ay nagkalkal. Kinalkal ko po ang kaduluduluhan na kung totoo ba na may ghost project at dawit ba ito talaga etong si Congressman Arjo Atayde sa flood control scandal. So may mga nakita ako at may mga napagtanto ako na halos talagang lumalabas dito ay ginagamit po ng mga alagad ni Martin Romualdez etong mga sikat na mga personalidad para mapagtakpan ang dapat niyang kaharaping issue. So baka may mag-comment dyan, Jay, ninong sa kasal ata itong si Martin Romualdez ng ni Arjo Atayde. Kung isipin nyo, oo, kung di ako nagkakamali na siya ay ninong sa kasal ni Arjo Atayde at Marcos Jr., alam nyo, so kagaya nga na sinabi ni Pangulong Duterte, kakampi mo ngayon, bukas kaaway mo na. Ganyan kadumi ang nangyayari. Sobrang dumi. No, sobrang dumi ang kalakaran sa politics world, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. So kung isipin nyo, kung ang mga Duterte nga na ang dahilan na para makabalik si Marcos Jr. na pinsan ni Martin Romualdez bilang presidente ng Pilipinas, hinudas nila yon. What if pa kaya etong si Arjo Atayde? At eto, nagtataka ako sa mga influencer na sumusuporta kay Marcos Jr. Nagtataka po ako na parang may mali sa nangyayari at first time kong nakita sa kanila ito. Alam mo yun, sobra akong nagtaka na ngayon ko lang to nakita sa inyo Anong meron? So ako po ay ako ay namangka at dinaanan ko ang mga channel ng mga vlogger na sumusuporta sa Administrasyong Marcos. At lalong-lalo na kay Prime Minister former Speaker Martin Romualdez. At nakita ko nga na talagang dinidikdik nila ngayon si Arjo Atayde, Senator Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, Senator Bongo, at Senator Chis Escudero. At dinadamay na rin nila etong si Senator Rodante Marcoleta. So alam naman na natin at syempre Alan Peter Cayetano, dinadamay na rin nila. Alam naman na natin na kapag hindi ka aliado ng mga Marcos, ginagawan ng ka-fake news ng mga vlogger at binabanatan ito ng kung ano-ano. Kahit na pang personal na buhay na nila. Ngayon, ang napansin ko dito,
Kung kung talagang etong si Arjo Atayde ay talagang dikit sa kay Martin Romualdez, bakit kaya binabanatan ito ng mga vlogger ni Martin Romualdez ngayon? First time in history na mangyari ho yun na may kaalyado ang administrasyon na binanatan ng mga vlogger na to. First time. Ngayon ko lang to nakita. So ngayon, doon ko rin halos na pagdugtong-dugtong na hindi kaya talagang dahil kasi may nasaga po akong balita na ang tinatarget lamang ngayon ay yung may mga pangalan ng mga personalidad para maka-attract sa mga netizen at mapag-usapan ng mga netizen at mapansin nila yung issue na yun. Kasi eto na lang palaging mga sikat na personalidad ang nadadawit dito sa issue ng flood control. At marami din naman na mga hindi sikat na mga congressman ang dawit din dito sa flood control issue na hindi pinapangalanan or hindi ini-expose ng media. So ang tanong doon, bakit kaya? Bakit kaya ganon? Bakit kaya na yung mga hindi kilalang mga congressman hindi na-expose? Pero etong sikat na sila Chis Escudero, Villanueva at Arjo Atayde lumilitaw sa iba't ibang bayarang media. At ngayon, nagkalkal ako, kagaya nga na sinabi ko, at may nakita nga ako na ayon sa DPWH, panahon na ito ni Secretary Dizon na wala pong naging ghost project etong si Quezon First Representative Representative Arjo Atayde. So, tinignan ko yun. So, at nakita ko, mamaya papakita ko sa inyo. Ngayon, nagkalkal para ako na nagkalkal ng issue. Kasi nga gusto kong gusto kong itama diba? Kasi tayo dito, kami ng mga banateros, binabanata namin yung mga kawatan na mga opisyal ng gobyerno. Mapa-senators man or congresswoman. So binabanata namin yan. Wala kaming sinisino dyan, alam nyo yan. Ngayon, eto si Arjo Atayde, binanatan ko na rin to. At ngayon, tinitignan ko talaga at nag-research ako at pinag-aralan ko mabuti na kung talagang merong anomalya dito sa taong to. At eto nga yung mga nakita ko. Una-una, umpisahan natin dito sa video Tanggalan lang natin ng yan. Umpisahan natin dito sa video na Project Inspection District 1 Quezon City. Ayan nga po, ito nga yung nasasakupan ni Congressman Arjo Atayde. So ito po video na galing sa na nakita ko po sa Facebook na ininspeksyon at pinakita ng live etong video na to. Ngayon, dito ka magtataka na bakit eto hindi ito binalita ng media at hindi rin ito inexpose ng mga bayaran na mga vlogger. Bakit tahimik sila dito? Pagkatapos, kasi maganda sana yun katulad ko, binanatan ko si Arjo Atayde, diba? Binanatan ko siya kasi yun ang sabi at yun ang narinig ko sa Diskaya. So mali pala yung ginawa ko. No? So mas maganda talaga. Totoo yung palaging sinasabi ni Banat Bay na i-research mo, wag ka basta-bastang maniniwala. So nag-research ako at eto yung mga lumabas at talagang napanood ko. So eto, yun nga, ulitin ko po yung katanungan, bakit kaya hindi ito na ilalabas sa ibang mainstream media? Panoorin natin. So in-inspection at may video evidence, may mga picture pa yan na ipapakita ko sa inyo mamaya. Yung mga, Bagong Pag-asa Road 3, okay? Bagong Pag-asa Road 3. So pumunta talaga pala dun si Congressman Atayde. Ito naman, yung flood control
structure and along ano to, Gulyat Creek, Bahay Toro. O ito. So ito yung flood control. So okay, wala naman tayo nakikitang masama dyan. Okay naman yung flood control. At wala ring mga tambak na basura. So pati yung ito, okay naman yung pagkakagawa. At malinis. Dito naman sa Gulyat, hindi ako nagkakamali sa basa ng River, Phase 2. Right side Bahay Toro. So sa kabila. Okay. Talagang pinasok niya yung mga ano, no? O, eto. Eto naman, Dario Creek. Structure Bahay Toro. Ito, Bahay Toro Creek Phase 2. So, talagang ano, tinignan niya ang mga yan, yung flood control na ano, okay naman. Wala rin naman tayo nakikitang pangit dyan. Tinanggalan ko lang ng sounds kasi baka maano tayo, machupulangkot baby ko mo. Maarte pa naman si YT. Eto no, makikita naman natin malinis, walang basura. Yun nga lang, yung mga damo-damo na syempre hindi mo na maisisisi ang kay congressman, bahay na yun yung kabila dyan. Diba? Okay naman, wala namang ano dito. O yan naman pala bobo naman yung mga flood control. Asan yung ghost project na sinasabi nila? Taas ng pader, oh. So yan, no? So dito, ito ipapakita ko sa inyong picture. Ito yung mga proyekto dyan sa Quezon City na tinuturo or sinasabing mga ghost project nga daw. So yan, makikita nyo dyan sa screen na wala naman tayo nakikitang ghost project. Anong lugar to? Del Monte Avenue. Yan, kung tama ba yun? Labo na ng mata ko. So ito pa yung isa. Quezon City West Riverside. So okay din. Yan. So mga ano pa. Wala tayong nakikitang ghost project. At ito rin yung sa ilog. So ayos yung ilog niya. Before and after ata to. Ito ata yung before and after. 2023. Okay. Balik tayo doon sa isang picture 2023 speed doon guys. 17, 22. Nga, before and after. Okay. So, dito makita nyo, ito yung before, 2023. Hindi ba ako nagkakamali? And 2023. Tapos, 2024. So, ito yung dati na puro na ginagawa pa. At ngayon, ito na siya ngayon. Ito na yung finish. Ito na yung finish niya, no? So yan, no? Kitang-kita natin na walang ghost project. So dito rin, ito naman ay sa 69 Road 3 Project, 6 Quezon City, Metro Manila, Philippines. Ayan. So ito yung ngayon, so ito na siya ngayon. Barangay 3 Bantay. Okay, so magkaiba pala to. So okay pa rin yung kalsada. Walang makikitang mga butas-butas kagaya ng pagmumuka ng basher ko, no? So dito, ito naman yung Quezon City Metro Manila, Street Bahay Toro 1106 City, Quezon City Metro Manila. Capture by GPS camera. So ito rin. Hindi ko alam kung ano yan. At ito naman din yung isa sa mga project. So ito, nakita ko to lahat doon sa mismong ng Quezon City. So ibig sabihin, wala ka talagang makikitang wala ka talaga. Kasi ito, nakita ko to May isang vlogger na nag-post nitong picture na to. Ito, 2023 pa pala.
So ginagawa pa lang yung flood control noon. So ngayon eto tapos na. Ito lang yung pinapakita ng ibang mga ito lang po yung pinapakita, wait lang, lakihan natin para lubos nyo makita. Ayan lang yung pinapakita ng ibang mga bayarang vlogger laban kay Arjo Atayde, kay Congressman Arjo Atayde. Ito lang. Kasi nga talagang talagang mapapaniwala mo na ay ghost project nga. Hindi tinuloy, baka lang yan nandyan. Oo. Talagang may magagalit. At kahit ako magagalit ako kung totoo to. Ngayon, eto pala, ito hindi 23 pa. Matagal na pala ito. So ngayon, eto na siya ngayon talaga. So ibig sabihin, kinuha lang tong picture na to para ikapanira kay Congressman Arjo Atayde. Sino naman tong tumatawag na to? Mamaya ka na at ako'y nagtatrabaho. So ngayon, eto yung picture na inilalabas ng mga bayarang vlogger na sumusuporta sa administrasyon. No? Na sumusuporta sa administrasyon itong picture na to. At eto na siya ngayon. So ibig sabihin, yung fake news na tawag dito na pinapalaganap sa Facebook at dito sa ito yung yung hindi fake news. Makita nyo naman, hindi naman edited dyan. Check nyo na lang sa Quezon City. Puntahan nyo yung page nila, makikita nyo naman ho ito. No? So, paano ko ba nasasabing may mga fake news at trolls na ginagamit laban kila Chis Escudero, kila Senator Villanueva, Senator Bongo, Cayetano, Marcoleta, at lalo na dito kay Congressman Atayde. Ang galing kasi ng setup kasi halos lahat ng binabanatan yung mga malalaking yung mga kilala at may mga tinatawag na malalaking sakop ng supporters. Kasi hindi rin biro ang una-una, pag-usapan lang natin mabalik lang tayo. Kung usapang followers or supporters, maraming supporters si Arjo Atayde. Una-una, artista yan. Pangalawa, sikat ang magulang at sikat din yan. Pangatlo, nakapangasawa din ng isa pang sikat, si Maine Mendoza nga, na isa sa mga kilalang Itbulaga host at talagang tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas nung panahon ng Aldab na talagang milyon at milyon ang sumusuporta dito sa kay Maine Mendoza. So doon ko napagtanto na hindi kaya binubulag na naman tayo? Kasi baka sabihin niyo sa akin, Jay, 'di ba sinabi mo dapat din paniwalaan si Diskaya? 'Di ba? Oo, sinabi ko 'yun, dapat paniwalaan, pero kailangan din natin na magsaliksik. Kasi hindi na rin po talaga tayo pwedeng magpakampante sa sinabi lang. Kasi nga nilalabanan nga natin yung mga yung mga fake news pag sinabi nito totoo na ba agad 'yun? So kailangan mong imbestigahan. Kasi yung sinabi ni Diskaya at tinuro ito si Congressman Atayde, kasi kung isipin nyo kung talagang 101% na totoo yun, bakit nung inilipat sa Congress, etong mga Diskaya, bigla nilang binawi yung paratang nila laban kay Martin Romualdez? Diba? Nakita nyo yun? Napanood nyo yun? So doon ako napaisip na, wait lang, kalikutin ko nga, hanapin ko nga ang punot dulo kung talagang may ghost project etong si Atayde. Kasi siyempre kahit papano sinuportahan ko din sinuportahan ko si Maine Mendoza sa mga basher, sa lahat. So parang nakakapanggigil na may involve etong asawa niya dito sa issue ng flood control. Kaya ang ginawa namin, naganap kami ng talagang ebidensya para kay Arjo Atayde kung meron ba siyang ghost project
at kung wala. Kasi ngayon, napakadali na lang ho. Sa sobrang laki ng nawawalang pera ng taong bayan, napakadali na lang po bumili ng mga trolls na gamitin laban sa mga dinidikdik ng administrasyon or ginagawang panakipbutas sa mga issue nila. May papakita ko sa inyo yung video. Kasi nga, ang nangyayari ho ngayon, may mga grupo po, may mga tao, kasi so sobrang high-tech na ho ngayon, di ba? May mga tao po na kaya mong upahan para lang i-like ang post mo sa Facebook. Pwede ring upahan mo sila para lang i-bash yung isang tao na yun. Kung isipin nyo, yung 1 billion, o sabihin na natin na 400 million na noon ay sinabi ni Amy Marcos na binabayad laban sa mga trolls at sa mga pages na kumakampi sa administrasyon. Kung mapapansin nyo, so sobrang dami at sa mismong FB page ni Marcos Jr., kitang-kita ho doon yung mga trolls. Ito po, may papanood ako sa inyong video para lubos nyong maunawaan. Mga master, naalala nyo yung post na to. Ito yung pinag-aagawa ng mga supporter ni Duterte at saka supporter ni BBM. Account ni BBM to, legit, di ba? Tignan natin yung mga comment dito. Tignan mo. Tignan natin yung mga comment. Si The Thunders, tignan mo. Tignan mo, ito si The Thunders. Tignan natin. Ang laki ng like niya, oh, ang dami. Tignan mo yung account niya. Tignan mo, December 9, 2024, nag-create siya ng account. Ginawa niya December 9, 2024. Tandaan mo yan, December 9, 2024. Tapos yung sumunod, ito si Romeo Arisa. Tignan natin kung kailan siya nag-create. Ito medyo legit pa kaso hindi makita. Tignan mo sumunod Ito si Catherine Racal. Catherine Racal, tignan natin kung kailan siya nag-create. Di ba? December 9, 2024. Pareha sila ng kanina. Tignan natin yung iba mga comment. Yung mga kakasunod na comment na to, yung malalaking like. Tapos ito sa The Leon King. Tignan natin. December 9, 2024 din nag-create ng kanyang account. O tingnan nyo, pansinin nyo dun dito sa account na to, nasa na yun? Sa account na yon is nagawa siya ng same. Baka sabihin nyo, hindi, nagkataon lang yun. Nagkataon lang yung na yon, yung paggawa nila, nagsabay sila. O kaya baka magpinsan sila. Ganun ha. O dito, tingnan nyo Tandaan mo yan, December 9, 2024. December 9, asan na yan? Tingnan natin. Okay. Nasaan na yung pagka-create? Tingnan nyo dito pa lang yan December 9, 2024. Tapos, pagdating dito sa isa, 24, nag-create siya ng account. Ginawa niya December 9, 2024. Ayan, ang pangalan, The Thunders. Tapos, ang picture, ibang lahi. Okay? Tandaan mo yan, December 9, 2024. Tapos yung sumunod, ito si Romeo Arisa. Ito, medyo legit to. Ayan Tignan natin kung kailan siya nag-create. Ito medyo legit pa kaso hindi makita. Tignan mo sumunod Ito si Catherine Racal. Ito si Catherine Racal naman napakagandang binibini. Napakagandang binibini Ano kaya to ni Maris Racal, no? Okay pa. Kailan niya ginawa yung account niya? Catherine Racal, tignan natin kung kailan siya. Parehas. Yung kanina December 9, 2024 din. Tapos etong si The Thunders, yung account na yon. Tapos eto naman, si Catherine Racal is December 9, 2024 din. Parang posible naman huwata na magkataon lang na nasabay silang gumawa ng account. At i-heart or i-comment ng maganda doon sa post ng administrasyon. Nakakapagtaka naman ata. Okay, tuloy natin. Di ba? December 9, 2024, pareha sila ng kanina. Tignan natin yung iba mga comment. Yung mga kakasunod na comment na to, yung malalaking like. Ito si The Lions King.
Ayop sa mga pangalan na. Oo. Tapos ito sa Dalion King. Tignan O natin. yan ha. O, pangatlo. Pangatlong trolls, December 9, 2024 pa rin. So, tatlo sila. Tatlong tao na gumawa ng account ng sabay-sabay. Ano ba to? Coincidence ba to? O sadyang may kababalagan dito? Posible yun. Tapos, same, pares pa kayo supporters? Eh di wow. Ayan na. Pangatlo na yan. December 9, 2024 din nag-create ng kanyang account. Okay. Ano sa tingin nyo dito mga boss? Nagkataon lang ba na isang araw silang nag-create ng kanilang account? O ito, si Ramon Tapos ito Dizon. si Ramon Dizon. O yan pa rin o, pangapat. O, December 9, 2024. So lahat talagang ginawa siya ng iisang araw at iisang taon. At iisang buwan. Grabe, nung lupit. December 9, 2024 din nag-create siya ng account niya. Nagkataon lang ba yun? Ang lalaki ng like nila oh. Tapos ito si Alison C. Kailan to nag-create? Tignan natin. December 10, 2024. Medyo huli lang siya ng isang araw nag-create. Tapos dito pa ito si Lucas Torres. Tingnan natin si Lucas Torres. O, ganun pa rin. O December 9, 2024 din nag-create ng kanyang account. Nagkataon lang Walang mga muka ba yun na gano'n na Ito isang mukhang legit to ha. Ito para sa akin, legit siguro to. araw lang? Ito medyo legit to, marami. Legit kasi, nakatawa eh. No? Ha ha ha. Naka-emoji. Kaya legit si Dadin Lee Anipas. Oo, pero yung mga nag-like at nag-heart, eto na sila. At saka open profile. Eto, sino to? Ito si Noah. O yan, ganun pa rin. Yung mga nag-like at heart sa post ng administrasyon, naka-December 9, 2024. Abay, matindi. San Juan. O December 9, 2024 din yung nag-create ng account. Yung mga legit account kaya to. Mga taga-suporta to ni PBBM eh. Nagkataon lang ba yun na isang araw silang nag-create ng kanilang mga account? Parang imposible naman yata yun. Dito si Jeff, dito legit. Kayo na lang. Ayan na. So, lahat to yun kinalkal sa post ng administrasyon. Ito nga yung post na yon. So, ngayon, ito po yan. Alam nyo ngayon, umuuso po talaga yan. Umuuso po talaga ang issue mapatungkol sa mga troll army ng administrasyon. At kadalasan, kasi kahit din ho sa aming mga vlogger na sumusuporta kay VP Sara Duterte at sa mga Duterte, ay inuulan din ho kami ng mga trolls. No? At kapag chinek ho namin yung mga trolls na yon, yung mga pages, wala hong kalaman-laman. At mga ibang lahi pa yung mga picture. Ngayon, dalawa na ngayon yan, nag-upgrade na. Kasi dito, bistado na sila eh. Ang nangyayari ho ngayon is umuupa na talaga sila ng mga tao na masasabing legit yung account. No, na binabayaran nila per day. Kasi sobrang daming pera na nawawala ngayon, gasino na lang talaga na magbayad ka ng mga trolls laban sa hindi mo kaalyado. Halimbawa, nag-post ka, gusto mo nang magkaroon ng 1 million heart reaction. So, uupa ka ng 1 million na account. Hindi ko na lang, naghahanap pa ako ng sapat na ebidensya mapatungkol sa magkano bayad dyan. Pero kasi dati, nauso po yung pagbili ng subscribe, pagbili ng followers. Nauso po yan. Alam ko, nabalitaan nyo rin yan. Dati kasi inoperan ako ng 10,000 subscriber, tapos magbabayad ako ng 5,000. So ibig sabihin bawat sa piso dalawang dalawang account ang mailalagay sa channel mo. So ganun din ganun din ho sa Facebook. May gumawa din po niyan at kaagad na ang tawag doon, inalok po ako at ganyan din po ang offer, 5,000 sa 10,000 followers. So madali ka nga naman.
ma-monetize, no. Yun nga lang, yun po ay mga robot lang. Hindi sila, yung mga account na po yun ayun yung sinasabing mga dummy account. Ngayon, kaya ko to ipinapanood sa inyo, eto po yung ginagawa, no? Yung ginagawa ng mga taong ito para i-bash, para ipakalat yung issue ng mga fake news. Laban kila Senator Chis Escudero, Villanueva, Marcoleta, Cayetano, Bongo, Senator Bato, Jinggoy Estrada, at ito pang si Congressman Arjo Atayde. So ito yung gamit ngayon para lang masabi na maraming naniniwala, para lang masabi na maraming nagagalit. Kasi halos lahat ngayon ng tao nakadepende na rin talaga din sa social media. So, yun ang gustong pamukayin. At ang masaklap nga nito is nag-upgrade na. Mismong tao na yung inuupahan na para masabi lang na legit yung account. Kasi one time po, may isa po akong kaso ewan ko lang kung kaya ko siyang ma-interview. Pero try ho natin na may isa ho akong kaibigan na niya na nais gawin siyang troll or nais siyang gagamitin yung Facebook niya para lang ipang-bash dito sa mga taong to na gustong siraan at pabagsakin ng kampo ni Martin Romualdez at para din maipakalat. Kasi ito, isipin nyo, bakit kapag kung maraming supporters talaga ang mga Marcos, bakit kapag may issue laban kay Martin Romualdez at Saldico, hindi masyadong kumakalat? Pero pag may issue laban sa mga anti-Duterte, laban sa mga Duterte, ang bibilis po kumalat ng issue yun. Talagang masasabi mo na lumalaganap talaga. Sadyang, alam mo, masasabi mo na, parang ang bilis sa alas 4, trending agad . Kasi nga, una-una, ginagamit din nila yung mga trolls na yan para ipang-share. Share nyo yun sa lahat yan, no? Halimbawa, 1 million account. I-share nyo yung video niya na yan. I-share nyo para lang magkaroon ng I-share nyo sa mga pages, sa mga group, sa Facebook para mapanood pa ng iba. So, syempre, magkakaroon ng interest yung ibang tao at lalaganap na yung ka-fake newsan. So ang pinakamagandang gawin talaga dito is mismo tayo pag-aralan natin yung issue at huwag tayo basta-bastang maniniwala. So yun lamang po mga banateros, anong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin dito sa video ito, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po mga kasamahan ko, kaibigan sa Banateros Brothers na sila Banat by Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, Paring RJ at Sir Jack. At syempre, yung etong channel na to na J. Guevara TV. At ayun, sila PH Update and Donmar TV at iba pang mga solid at legit na mga sumusuporta sa mga Duterte. At syempre, suportahan din po natin ang SMNI sa mga Facebook, sa kanilang iba't ibang social media platform. Yun. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros.